idol, ano bang kwento natin ngayon? Siyempre, kailangan yung may kapupulutan na naman tayo ng aral. Ito, kwento ng itlog, patatas at kape. Isang araw, lumapit ang isang anak sa kanyang magulang. Sabi niya, "Pa, pagod na ako. Ang daming problema, parang hindi ko na kaya. Parang kahit anong gawin ko, may bago na namang pagsubok." Tahimik lang yung tatay. Tumayo siya at nagpunta sa kusina. Dinakuluan niya ang 3 kaldero ng tubig. Sa unang kaldero, nilagay niya ang patatas. Sa pangalawa, nilagay ang itlog. At sa pangatlo, nilagay ang kape. Tahimik silang dalawa habang naghihintay. Pagkalipas ng ilang minuto, pinatay ng tatay ang apoy. Hinango ang patatas, itlog, at tinimpla ang kape sa tasa. "Anong napansin mo?" tanong ng tatay sa anak niya. Sabi ng anak, lumambot ang patatas, tumigas ang itlog, at ang kape naging inumin. Umiti ang tatay at sabi niya, lahat sila dumaan sa parehong hirap. Mainit na tubig, pero iba-iba ang naging reaksyon nila. Ang patatas, matigas nung una, pero lumambot sa init. Tulad ng isang taong dating matatag, pero sumuko sa hirap. Ang itlog, malambot sa loob, pero nang nainitan, tumigas. Tulad ng isang taong dating mabait, pero naging cold at matigas ang loob dahil sa sakit. Pero ang kape, iba. Binago niya mismo ang tubig. Ginamit niya ang init para gumawa ng masarap, mabango, at nakakakalmang kape. Sabi ng tatay, "Anak, sa buhay, hindi mo kontrolado ang init o pagsubok. Pero ikaw ang pipili kung magiging patatas, itlog o kape ka." Tahimik ang anak, napaisip, nakatitig sa tasa ng kape habang dahan-dahang umingiti. Minsan ang init ng buhay ang nagtuturo sa atin kung sino talaga tayo. Ikaw, anong reaksyon mo sa init? Lalambot ka ba? Titigas? O babaguhin mo ang paligid mo para mas maging maganda ang buhay mo? Ako siguro, idol, ang pipiliin ko dalawa. Unang-una yung itlog. Kasi dahil sa dami nating mga pagsubok na pinagdaanan, kailangan maging matigas tayo, kailangan maging matatag. Tapos syempre, mas lamang sa akin yung kape. Kahit di ako masyadong nagkakape, pero dahil nakakapagpakalma, di ba sabi mo, pampakalma. Para lahat na tao, kalma lang. Para hindi tayo nagkakagulo. Kumbaga maaliwalas yung buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Idol, liga, trabaho na naman tayo. Kailangan nating magsipag, baka sakaling umaman tayo. Oo, sabi kasi ng naririnig ko, pag mayaman daw, nagiging masaya ang tao. Totoo ba yun? Lie. Yeah, magiging masaya ka rin pag yumaman ka kasi makukuha mo yung gusto mo. Pero yun lang yung ikakasaya mo dahil yumaman ka. Hindi. Kung minsan nga, yung yaman nila, yun pa yung nakakalungkot sa kanila. Kasi dadating ang time, anything na gustuhin mo. Makapag-travel, bumili ng car, damit, bag, relo, parang sisiyaw na sa iyo yan eh. Kaya mo na yan. So tumataas na yung level ng tayang mo. Hindi ka na mababaw. Pag hindi ka na mababaw, ang hirap mo na pasayahin. Kasi may hinahanap ka na ng iba. Ang matindi nun, kung yung hinahanap mong iba, eh hindi na nabibili ng pera. Parang yung yakap ng anak mo, pansin ng mga taong mahal mo, time, heart-to-heart talk sa taong mga namimiss mo. Dahil hindi mo makuha, pwede ka pa rin lumingko kahit mayaman ka. Hindi porket yumaman ka, masaya ka na.
Swerte pa tong taong to, pa kuya-kuya ako lang, paupo-upo lang kahit di magtrabaho, may dumarating na pera eh. Samantalang ako, tingnan mo, trabaho na naman tayo. May tanong nga pala ako sa'yo, Idol. Ano bang masasabi mo doon sa mga laging bukang bibig ang walang pera? Minsan nga ako, ganon din eh. Minsan nasasabi kong pag wala akong pera. Sabi na iba, pangit daw yung ganon, laging nagsasabi ng walang pera kasi mawawalan ka raw. Nagkakatotoo. Totoo ba yun, Idol? Sa ating kasi mga Pinoy, pambibig natin yan. Lalo na pag may binibili, may dapat or kailangan gastusin, or pagkagastusan. Pambibig! Wala akong pera. Wala akong pera. Pero alam mo kung anong ginagawa niyan sa'yo na nakasanayan mo na laging sinasabing walang pera? Nagiging totoo yan. Huwag mo sasabihin na wala kang pera. Kasi kung ano yung lagi mo sinasabi, yun yung nagiging totoo mo. At yung nagiging totoo mo, yung reality mo, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Pag sinabi mo wala kang pera, hindi ka tuloy nakakapag-isip at nakukontento ka na wala kang pera. Parang yun yung safety net mo na wala kang pera, hindi nyo ako makuha na ng pera, hindi nyo ako magagastusan kasi wala kang pera. So sa'yo ngayon, parang nagiging masaya ka na wala kang pera. So instead of saying wala kang pera, ayaw mo bilhin yung mga pinapabili sa'yo, ang sabihin mo, pwede ko namang bilhin yan, pero ayaw mo bilhin. Pwede ko namang bayaran yan, pero ayaw mo bayaran. So, ang dating, ang subconscious mind mo, ang nalalagay sa isip mo, kaya mo, may pera ka. At ganun kikilos ang sarili mo na may pera ka. Gumagaling ka sa paggawa ng pera. May pera ka talaga. Kasi you focus on lack. And focusing on lack will make you lack. Mawawala talaga yan. If you focus on abundance, sa meron na I can, I have, pag doon yung mga salita mo, yan ang mangyayari sa'yo. So from now on, watch your words because your words are powerful. Tama, kaya hindi na ako magsasabi ng gano'n para hindi ako nawawalan. Pangit nga pala yun. Narinig niyo yan? Yan si Idol.